1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na, syempre, Sunday, happy blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng makasolid na makamamasang dyan na talaga naman laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito nga, preliminary round 1 para sa MGI All-Stars. Ang mga mag-host ay si CJ Opiasa, syempre. Andiyan din syempre si Miss Universe Asia. At saka syempre si first runner-up Miss Universe. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay nakakaloka. Dahil ang mga magiging host para sa MGI All-Stars ay from the universe. O, di ba? So, yun. So, masaya ako kasi syempre si CJ Opiasa, isa sa mga magiging hurat, isa sa mga magiging main host dito sa preliminary na magaganap sa Miss Grand All-Stars. And then, happy ako kasi syempre, at least hindi naman nila nakalimutan si CJ Opiasa. At hindi lang yan, deserve ni CJ Opiasa. Di ba? So, yun. Kasi syempre, reyna siya from the Philippines. Pero, ang nakakaloka ay syempre nandito din ang from the universe, ang first runner-up sa Miss Universe na si Vina. O, di ba? So, yon. At saka syempre yung Miss Universe Asia talaga. Pero pili ko naman wala namang magiging problema yan dahil ang sabi ng ganon, Universe plus MGI together. Di ba? So, ito na pinatunayan na talaga na wala na talagang mga, alam mo yon, yung ito para dito, ito ay pwede na talagang mag-penetrate ang lahat ng queen sa lahat ng klase ng pageant, di ba? Kumbaga parang sama-sama together at bongga, di ba? So yun, ang bongga talaga, yun lang yung masasabi ko kasi talagang kumbaga powerhouse talaga ang labanan. Alam mo yun, power talaga yung MGI All-Stars. Kumbaga, lahat ay stars. O, di ba? So, yun. And I'm happy. I'm happy ako sa magiging eksena ng MGI All-Stars. Ngayon palang excited na ako dyan. Di ba? At let's see kung paano sila aariba sa entablado ng MGI All-Stars. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, ang ating Miss Grand na si Emma Tiglao ay nasa India. Yes, kasi alam naman natin ang MGI International ay magaganap nga sa India ngayong taon na to. Kaya siguro andyan sila wino-workout nila kung ano ba matutuloy ba ang kanilang grand. And then, syempre, yung venue, ayan na, pag-uusapan na kasi malapit naman na. Kasi alam mo kung ano ngayon, May. So, June, July, August, September, October. So, limang buwan na lang ang ipiprepare nila para sa kanilang grand Miss Grand. O, diba? So, yan. So, ako naman, para sa akin, ang Miss Grand naman, alam naman natin na talagang pasabog to. And then, let's see in the future kung ano nga ba ang mangyayari sa Miss Grand na magaganap dyan sa India. O, di ba? I'm happy dahil si Emma ay nandiyan at tatagal siya mula sa May 9, ngayon, araw na kahapon,
hanggang sa May 14. So, yon. So, good luck and let's see. Di ba? So, yon. I'm happy para kay Emma Tiglao. And then, speaking pa rin of Miss Grand, ito nga pinag-uusapan, Samantha from Ecuador, Vanessa from Colombia, si Yamilex naman from Dominican Republic. Tingin mo ang mga Latinas na magkukumpit dito sa MGI All-Stars from Ecuador, Colombia, Dominican Republic ay mga matitinding kandidata. To be honest, I think yes. Oho. Parang feeling ko sila yung malalakas, sila yung mga palaban, sila yung mga nakikita ko na talagang, oh my gosh, I'm so excited sa magiging eksena ng mga to. Ako, tinuturing ko talaga si Colombia, oh my gosh, nakita ko talaga siya kung paano talaga siya umariba. Tapos, etong si Ecuador, medyo mahinhin-hinhin pa to eh. At saka si Dominican Republic, pero si Colombia talaga yung nakikita ko na, good luck. O, di ba? So, yun. So, laban. And then, let's see kung sino nga ba magpe-penetrate sa kanila hanggang sa dulo ng competition. So, ngayon pa lang, kinakatakutan ko dyan si Colombia and then, kung ganda naman, si Dominican Republic. Kaya, laban sa Pilipinas, di ba? So, I'm so excited kasi hindi mo po pwedeng isnobin ang mga beauty ng mga Latinas na magkukumpit dito sa MGI All-Stars, lalo na alam natin na talagang palaban sila. O, di ba? So, good luck. Pero ito, sabing ganon, Miss Cosmo Queen, nagtaray. Sabing ganon, excuse me, do you have a problem? Oh my gosh. Then you're always keep following me. Miss Cosmo 2025, ayun nga. So, sa TikTok daw, ay lagi daw may eksena ngang sumusunod sa kanya. Stalker yung tawag doon. So, dapat daw ba na ganito ang maging reaction ng Reyna ng Miss Cosmo? Akala natin tahimik lang siya no? Pero nakakaloka siya. Ako para sa akin, it's okay na ganun ang maging reaction niya. Kasi syempre, kung hindi ka naman komportable na sa isang tao, tapos laging ganun, na laging nakaabang sa'yo. Pero, syempre dapat Reyna ka. Alam mo na kung paano to kukontrolin, kung paano to, alam mo yon, ima-manage. Siyempre nakakaloka kasi talaga straightforward siya na magtanong at magsalita ng ganon. Pero ako okay lang. Karapatan naman niya yon, di ba? So yon. So nakakaloka lang kasi yung iba naman kasi talaga, grabe ang toxic din talaga sa mga queens, no? But ayun. So ibig sabihin na talagang ano lang siya, maingat siya at alam mo yon na nag-observe kasi nakikita niya yung mga ganito. Kasi sabi niya nga, laging nakasunod. 'Di ba? So, ibig sabihin, napapansin niya. But, ayun naman, safe naman siguro ang ating Miss Cosmo Queen, lalo na nandito siya sa Maynila ngayon, at parang pili ko, nai-enjoy niya. Kaya, laban. 'Di ba? So, yon, I'm so happy and good yan. Pambato ng Venezuela sa MGI All-Stars. Ang layo daw ng ipinalit para kay Stephanie Gutierrez. Anong chika mo dito, Mama Sam? Wala naman tayong magagawa. O, di ba? Kasi nga si Stephanie Gutierrez, hindi nga siya pwede. So, ngayon, may pambato pa rin naman ang Venezuela. Actually, dalawa yata. And then, ito namang bago na si, tawag dito, si Isabela Santiago. Ay, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya. Yes, malayo siya kay Stephanie Gutierrez dahil alam naman natin si Stephanie Gutierrez, ayan na sana yung isa sa mga pinakamalaking kandidata na magkukumpit dito sa MGI All-Stars. Pero wala tayong mga kasi hindi niya na nga ipinagpatuloy, di ba? And then, looking forward ako kung anong yung ipapakita ng Venezuela. Alam ko, dalawa yung kandidata nila ngayong taon na to. Pero parang hindi ko nararamdaman ng malakas. So, yun. So, feeling ko, hindi sila aariba ng bonggang-bongga. But, tignan muna natin yung pasabog. Malay ninyo, di ba? Biglang umeksena at
biglang bumuga yan ng bonggang-bongga. So, good luck. Aha. At laban. I'm so excited, di ba? Aha. And then, para naman sa sumunod na chika, Miss Charm Queen, nasa Pilipinas din. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, ang bongga. Kasi ang ganda-ganda talaga niya. Nagagandahan talaga ako sa kanya. And then, ang isa sa mga nakakatuwa dito, andiyan dyan si Miss Iko, ang taray, di ba? Andiyan dyan din, kulang na nga lang si Supranational. Kumbaga, hindi nagpakabog ang The Miss Philippines. Kaya niya rin imbitahan ang lahat ng mga reyna from Cosmo, di ba? From the Miss Charm, and then maganda, nakakatuwa kasi syempre, alam mo yon, at least nakikita nila kung bakit ganito kalakas ang Pilipinas. And then bilang Miss Charm, in fairness, ang laki din talaga ng ibinibigay na kumbaga parang ang laki ng ibinibigay na laban, di ba? Sa, kumbaga, importansya. Ayun yung sinasabi ko eh. Kaya kapag naging Miss Charm ka, kumbaga, wag kang mag-alala kasi pag nanalo ka naman dyan, Diyos ko, oh my gosh, para kang nanalong para kang nanalong reyna. At talagang ang masasabi ko, ang bongga. So, congratulations kay Miss Charm kasi pumunta siya sa Pilipinas. At ayun, let's see kung sino nga ba ang susunod sa kanyang yapak, di ba? So, ang ganda-ganda niya, sobra. At para naman sa sumunod na chika, si April Smith, kinoronahan ng Miss Charm. Anong reaction mo dito, Mama Sam? Actually, nagulat ako. Pero, deserve kasi ni April na more title. Pero, wala tayong magagawa. Ito yung ipinagkatiwala sa kanya. Siguro, i-embrace na lang natin. Kasi, syempre, ang Miss Charm naman, alam kong lalaban this coming December. And then, naisip ko din, kung pag-uusapan natin yung performance ni April during Miss Universe Philippines, ang bongga. Sobra. Ang bongga-bongga. Sobrang, parang feeling ko dito sa Miss Charm, mas magiging malakas yung laban ni April Smith. Di ba? So, bakit? Charming naman si April, May charm naman siya. Lalo na daw, pag nakita mo daw in person, may charm daw talaga sa April. Kaya parang feeling ko, okay ako dyan. Happy ako. And then, nakikita ko may laban sa April. Malakas ang magiging laban niya sa kompetisyon ng Miss Charm. Kasi magaling sa pasarela. Magaling mag-emote, di ba? And then, evening gown, kaya niyang mag-project. Tapos, magaling sumagot. Kumbaga, total package for the charm. And then, I hope na sana, di ba? Gumawa siya ng history, the first Filipina Black Beauty in the Miss Charm. Malay mo, magtagumpay tayo dyan ng bonggang-bongga, di ba? So, don't underestimate na yung ito lang yung ibinigay sa kanya. Tapos, parang kawawa naman sa April. No, hindi siya kawawa. Kumbaga, parang isipin na lang natin na challenge to kay April. Dahil magaling sa April, so kaya niyang ipanalo ang challenge na to. Ang importante ay lalaban siya ng international stage at ang importante dito ay malaki yung chance na ma-represent niya yung Pilipinas talaga, di ba? So yon, kumbaga may chance na manalo sa international stage. So yon, so laban April. Yes, totoo, mas gusto ko sana na mas bongga, mas mataas pa dito. Pero sige lang. Kasi parang ang pangit din naman isipin kung parang iisipin natin na yun na yung binigay. Ako para sa akin, okay, laban. At i-prove mo sa kanila, April, na kaya mong manalo sa international stage ng Miss Charm. So, malay natin siya ang kauna-unahang mag-uwi ng corona ng Miss Charm. So, sobrang dami natin pinadala. Malay mo, si April pa lang hinihintay. Kasi parang tingin ko, in performance talaga magpe-perform. Pagdating sa mga ibang aspeto, papasa. And then, kaya ni April. Kaya laban yan. Diba? So, yon, I'm happy. And then, para naman sa sumunod na chika. Ito nga si Bella Ismael ang kumuha ng Miss Cosmo. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay
panalo, di ba? Kasi di ba, maraming nagsasabi na gusto nga natin maging Miss Cosmo itong si Bella Ismael. Gusto natin na makalaban si Bella Ismael katulad ng universe. So, it's a perfect for Bella Ismael. And then, masasabi ko na talagang ay bongga. Di ba? So, ang bongga ng ipinakita ni Bella Ismael sa performance niya noong Miss Universe Philippines. And then, ngayon, eto na. So, finally, natutuwa ako kasi finally, makakapag-compete na siya sa international stage. And I hope na sana mas galingan niya pa doon, mas pag-igihan, mas pag-andahan. So, wala akong masabi kundi congratulations. Ayun. Kasi parang deserve ni Bella na mag-compete sa international stage at deserve ni Bella na alam mo yon na mabigyan ng magandang crown. And then I think another term of universe is Cosmo. Diba? So, yon. Kaya, winner yan. Diba? So, congratulations. And then, para sa sumunod naman natin, chika, Pampanga nag-uwi ng corona ng Miss Supranational. Anong chika mo dito, Mama Sam? Tulad nga na sinabi ko sa inyo, yung mga aspeto na dinidiscuss ko sa inyo, I think ayun yung nagpanalo sa kanya. And then, kung babalik tayo sa prediction ko, diba, ginawa kong winner ay sila Union, number 2 ko ay si Pampanga, and then, I think Pampanga is Miss Supranational is a second crown after ng Miss Universe. And then, Cosmo, nilagay ko si Bella Ismael dito, number 3 ko, kasi naniniwala ako na si Bella ay makakakuha ng Cosmo. Hindi siya pang Supra, pero mandudo siya sa Cosmo. And then, number 4 ko, si April, dahil naniniwala ako na pwedeng mabigyan ng corona or pwedeng maging first runner-up, ganon, at napunta sa kanya yung charm. And then, I think tama yung assessment ko. So, yan. And then, si Tarlac, nandiyan din. Andiyan din sa baba din si Sultan Kudarat. Andiyan din sa baba si Nicole Bermeo. Ang natanggal ko lang talaga dyan si Laguna. So, yun lang talaga. Pero, it's almost perfect. Pero doon sa first, second, and third, and fourth, winner ako dyan. So, yan. And then, ayun, I'm so happy dahil, syempre, may panahon pa para maghanda si Pampanga, i-develop pa more yung sarili niya. And then, congratulations, syempre, sa mga taga Pampanga. To be honest, overall, I'm so happy. Dahil nanalo sila Union, nanalo si Pampanga, nanalo yung favorite ko, sila na lahat, di ba? At nanalo si Taguig, nanalo si Cebu City. Kumbaga parang kung iisipin mo, walang talo, lahat panalo. And congratulations. And then looking forward ako sa susunod na magiging laban niya sa international stage. Ayun yun. So, yan. I'm so excited, syempre. Excited ako dahil naniniwala ako na deserve nilang mag-compete sa iba't ibang klase ng international stage. So, tama lang na sila Union ang ginawa nating Miss Universe. And then, syempre, si Pampanga ang supranational. Si Bella Ismael ang tawag dito, ang Miss Cosmo. At si April Smith ang Miss Charm. And then, sa ibang mga crown, congratulations. Diba? So, yan! So, syempre, winner na winner talaga ang laban natin sa international stage dahil sa anlalakas ng mga kandidatang to. And I hope lahat ay happy. Happy ba kayo? Kasi ako, yes! Happy ako sa resulta ng nangyari ngayon dito sa, syempre, sa Miss the Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga
pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.